senyales at mga sakit ng mga kababaihan edad 40 pataas. I-explain ko sa inyo para alam nyo kung ano ang gagawin ninyo. Number 1, bumabagal ng metabolism ng isang babae kapag edad 40 na. Ibig sabihin yung pag-convert o pagpalit ng calories o ng kinain niya ay gagawin niyang energy. So dahil bumabagal na, mas mabilis nang tumaba. Hindi nyo ba napansin nung mas bata kayo, payat kayo, tapos habang mas umeedad, tumataba tayo. Number 2, mas numinipis na ang buhok ng isang babae, edad 40, pataas. Nagsisimula ito sa gitna. Yan, di ba nung una, maraming strands. Habang tumatagal, kapag 40s, nagsisimula ng kumonte ang strands ng ating buhok. At pag edad-edad pa, konti na lamang ang natitira. Pwede nyong lagyan agad ng minoxidil habang nagsisimula pa lang o sa ganitong stage, hingi po kayo ng reseta sa inyong dermatologist. Pwede din kayong gumamit ng mga anti-hair fall na shampoo. Mas maikli ang buhok at kapag very dry na yung buhok nyo, pwede din kayong gumamit ng conditioner. Number 3, kapag edad 40 or 50, parang may tumatagas na dun sa ating ihi, lalo na kapag naubo tayo, tumatawa, o nabahing. Ang tawag po dyan, incontinence. Meron po mga solusyon dyan, katulad ng paggamit ng parang lampin na parang panty, para siya yung sasalo dun sa tumatagas na ihi. At pwede rin kayong pumunta sa inyong urologist or OBGYN kung merong magagawang laser, kung yan po ang problem natin. Pwede rin tayong mag-Kegels exercise kapag walang ginagawa. Itaas lamang po ang puwet, and then dun sa maselang bahagi, ipitin, count 1 to 10, relax. Tapos ulit-ulitin nyo 10 times. Yan yung mga pwede nating gawin. Maganda yan kapag nasa traffic o walang ginagawa, nakaupo, mag-Kegels exercise tayo. May benefit pa. Number 4, mas nag-UTI kapag umeedad tayo. So kapag ramdam ninyo na masakit umihi, mas madilaw o minsan kulay pink ang inyong ihi, nilalagnat, may balisawsaw, magpa-urinalysis. At kapag may resulta na ang urinalysis nyo, dalahin sa inyong doktor para mabigyan kayo ng antibiotics. Dagdagan din ang pag-inom ng tubig palagi. Ito ay dahil mas numinipis na yung urethra kapag 40 pataas, lalo na kapag nagme-menopause na tayo. May edad, mas makakalimutin. Hindi na alam ang sasabihin o kaya ang gagawin. So, dapat ilista natin ang ating mga things to do at ang ating mga schedule para hindi natin makalimutan. Bukod pa sa paggamit ng isip natin, mas magbabasa, mag-crossword puzzle, mas sudoku, isipin, wag din tayong walang gagawin. Magbasa-basa, mas maganda hindi mag-retire. Magtrabaho pa din. At kapag edad 40 pataas na, parang nagloloko na yung ating pagregla. May tinatawag kasing perimenopause at menopause. Napapansin nyo, mas lumalakas, humahaba yung inyong regla. Ang problem lang dyan, hindi natin alam kung kailan dadating yung next regla natin. So may possibility na mabuntis pa kayo ulit. So, hingi kayo sa inyong OB ng low dose na oral contraceptive pills. Kailangan natin lower dose ng pills kasi nga may risk na mabuntis, magkaroon ng sakit sa puso, magkaroon ng blood clots o yung pagbuo ng dugo. At syempre, makikipag-usap tayo kay mister. At idagdag nyo na rin ang pagpapagawa ng CBC, baka anemic na kasi nga mas lumakas at humaba yung pagregla ninyo. At laging magpa-pap smear once a year. Kailangan yon para makita agad ang problema. Ito ang isa pang malaking problema ng umeedad, lalo na pag-start ng 40s. Nagkakaroon ng vaginal dryness dun sa maselang bahagi, sa labas at sa loob din. So, pwede tayong gumamit ng mga vaginal moisturizers. At kapag nagtatalik, meron ng mga vaginal lubricants na nabibili sa ating mga drugstore. Magtanong lamang dun sa pharmacist ano yung available. Mas maganda yung mga water-based na vaginal lubricants para hindi magsugat. Mas palagi din nag-i-infect
so may tinatawag na vaginitis, pwede kayong magpunta sa inyong OBGYN. Huwag mahihiya, huwag titiisin kasi malaki ang maitutulong ng OBGYN nyo pagdating sa vaginal dryness. Meron kasing moisturizers, ulitin ko, lubricants, pwede natin yan. Yung hormone replacement therapy, pag-uusapan yung mabuti kasi may mga risk din yan. At meron din namang mga laser treatment na pwedeng makatulong sa inyo. Merong mga sakit na madalas maramdaman ng edad 40 pataas. Ito po yung mga example. Dahil bumababa na ang estrogen ng isang babae. Nung mga 30s tayo, madami pang estrogen. Pero nakita nyo, pagdating ng 40, 50, pababa na yan. So, anong ibig sabihin yan? May tinatawag na perimenopause sa loob ng 4 na taon nangyayari yon. Nagloloko na yung regla, hindi na regular. Sabi ko nga, humaba, maaring humaba. Kung dati kayong 28, 35, or 40 days, minsan mas mahaba pa. And yung menopause, tatawagin lang kayong menopause kapag 12 months na tuloy-tuloy, hindi na talaga kayo nagregla. Yun na yung sasabihin na menopause. At pagbaba ng estrogen, may pagbabago sa mood. Minsan mas mainit yung ulo, mas mainitin, itinatawag na hot flashes, mainit ang pakiramdam. Tsaka minsan mas masakit yung breast. Napapansin nyo yan. Number 9, mas nagkikidney stone ang isang babae. Kasi pagbaba nga ng estrogen, protection natin yan para hindi magbuo ng kidney stone. So mas nagbubuo ngayon ng mga oxalates. At tsaka, may iba pang risk. Maaring tumaba kayo bigla, tapos konti pa yung iniinom yung tubig o nahihilig kayo sa sobrang alat o sobrang tamis yung may fructose. So, iwasan po yan. Number 10, mas nagrarayuma. Masakit ang mga kasukasuan at maga. Yun ang women. Mas maga yung kanilang kasukasuan. So, ang gamutan natin dyan, mag-exercise pa din kahit masakit-sakit yan. May stretching na pwedeng ituro sa inyo. I-search nyo lang, stretching, pagkagising at sa buong maghapon. Yung mga kakainin natin, sana mga anti-inflammatory foods, katulad ng may omega-3 fatty acid. Yung mga isda, may flavonoids, yung mga bell peppers, citrus fruits, yung mga dalandan. Yan ang tatawag na citrus fruits. Tapos yung may curcumin, luya, at may taurine, isda, seaweeds o yung lato, tsaka itlog. Nakakatulong yan sa rayuma. Diabetes, mag-check na tayo ng ating blood sugar. Baka hindi nyo na napapansin, tumataas na pala yung blood sugar nyo. Kasi nga, tumataba kayo, mas dumadami yung pagkain ninyo. So mag-check po, hindi nyo po malalaman. Kailangan may check-up FBS, hemoglobin A1C. Mas nagkakaroon ng osteoporosis kapag umeedad na. So, pangalagaan natin ang ating buto, lagi magre-rubber shoes, iwas maaksidente para hindi tayo ma-fracture yung kakainin natin, mayaman sa vitamin D at calcium. Magpainit din tayo, magpa-araw 15 minutes in a day, konting araw para sa vitamin D. Tapos, yung mga calcium, yung mga isda na may tinik, na maliliit, yan po, high calcium yan. Mas kainin natin at exercise pa din para hindi lumutong o magka-osteoporosis ang ating buto. Kasi mas umeedad, nagkakaroon ng bone loss na tinatawag. Mas kumukonte yung buto natin. Number 13, mas nag-high blood pressure. Masakit ang ulo, habol hininga, nagno-nosebleed. May palpitasyon, may hilo, may suka. Kaya kailangan natin magpa-BP. Kasi may maintenance sa blood pressure, huwag magtitipid. Inumin ang maintenance para hindi tayo ma-stroke o magkaroon ng sakit sa puso. At eto po, kapag umeedad, mas tumataba dahil nga sa pagbaba ng estrogen ng isang babae. Lalo na kapag 50s o 60s. Di ba napapansin nyo, mas mataba kayo dun sa bandang tiyan, tsaka dun sa may bandang pigi. Ang tawag dyan, central obesity. So, ang resulta kapag tumaba tayo, syempre, mas mataba din yung leg natin, nagkakaroon tayo ng sleep apnea, magdadiabetes tayo, tataas ang cholesterol, magkaka-high blood, nag-increase ng weight, masasakit yung mga joints natin, so mas masakit yung arthritis natin. So, may siyam na paraan para hindi magdagdag ng
weight gain ang isang babae 40 pataas. Number 1, example, prutas, gulay ang kainin. Ibig ko nga sabihin, rainbow colors kasi lower ang calorie nun. Number 2, mag-almusal. Pwede kayong mas maraming kinakain almusal pero konti na lamang sa gabi ang inyong kakainin. Kung pwede nga 5 times ang pagkain pero konti-konti. Almusal, may konting merienda sa alas 10, tanghalian, may konting merienda sa alas 3 at konti na lamang sa hapunan. Number 3, piliin yung lulutuin. Low fat, low calorie para hindi kayo tumaba kasi nagbibilang na tayo ng calories. Sabihin mas kontian yung kakainin natin. Number 4, walang second trip sa kainan. First trip lang, pwede na. Wag third and fourth trip. Tapos number 5, bagal kumain. Focus, attention. Wag nakaharap sa cellphone at saka sa iPad nyo para hindi mapadami ang kinakain ninyo. Number 6, bawas o kung pwede wala ng soft drinks, matatamis na inumin at saka mga desserts. Tanggalin na natin yan. Number 7, lakad-lakad. Kailangan ng rubber shoes, mag-ehersisyo pa rin. Number 8, hanapan ng solusyon. Ang mga problema, ang pera, ang stress para makatulog ng sapat. At lastly, mag-thyroid test. Baka naman hypothyroid na kayo, kaya kayo tumataba. And number 15, lastly, mas umeedad, mas nagkaka-cancer. Kaya kung pwede, mag-self-breast examination, mag-mammogram, magpa-ultrasound ng breast o kaya ng ating tiyan. Tapos, mag-pap smear pa din at yung yearly blood test. Huwag kakalimutan para mahuli ang sakit sa maagang panahon. So, sa mga kababaihan, edad 40, 50, 60, sana po natandaan nyo ang mga paalala ko. Salamat.